Isang malaking awesome. And we're live again after ko napahinga ng 2 lives. And ewan ko bakit ganito tong live natin. Sinasabi niya dito na hindi pa daw tayo live, pero let's see. Ewan ko ba't naglalaro ng ganito to. Ba't naka-scheduled for ano? Anyways, alright, thank you so much kay Kervin Cruz. Big shoutouts kay King Kong Dantes, yan, na laging nandito. And big shoutouts kay Merskov, yan, big shoutouts. Wait lang ayusin ko lang tong live natin. Bakit sinasabi niya hindi pa daw tayo live? Pero, wait lang. Details. Pero live na tayo, di ba? Teka lang Wait lang. Ba't kaya ito nagganito? Okay. Ba't kaya ito ganito? Ba't ganun? Hindi pa rin daw tayo live. Teka lang Live na ba tayo? Teka. Titignan ko sa studios. Alam ko live na tayo eh. Nagloloko talaga kasi internet ko, may bagyo dito eh. Wait lang, tingnan ko sa mismong YouTube kung live na tayo. Dapat naka-live na tayo eh. Naka-live na tayo. So, anyways, bahala na to kung hindi siya maayos. Ayun, big shoutout sa kay Papagon Vlog. Hindi ko makikita kung ilan yung nag-review ng live natin, so hindi ko mababantayan. Kayo magbantay guys, kasi wala na akong masyadong pake sa ilang viewers natin. Ang pake ko is kung may maibibigay ako sa inyong content at may maibibigay ako sa inyong added value sa mga gusto nyo matutunan dito sa cryptocurrency. So kung handa na kayo matuto, okay, at makaalam at maraming malaman na chismis dito sa cryptocurrency, huwag yung kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. And gusto ko ibigay sa inyo lahat ng mga nakita ko, and ibibigay ko sa inyo bakit ko sinasabi na natatakot ako tumingin sa charts in a sense, okay? So more on technical tayo ngayon, and magbabasa tayo ng mga recent news na nafa-fascinate ako lately. Okay, so may nakita akong content dito or article. Big shoutouts kay Tilteronis, kay PJVB, yan, kay Demelo, big shoutouts. Eto, so basahin muna natin to guys. Okay, so sabi dito top analyst. So sabihin ko na agad kung sino to, si Donald. Okay, so punta natin to sa Twitter. Okay, so idol ko rin to si Donald eh. Pina-follow ko to eh. Matagal-tagal na ako naka-follow dito kay Donald. So yan, dito nalalaman natin kung bullish or bearish siya. So nakikita nyo red pa rin to. So ibig sabihin bearish siya. Pero iba yung sinasabi niya dun sa YouTube niya, pati sa ano niya, iba yung sinasabi niya doon sa YouTube niya, pati dito sa article na to. Okay, so sabi dito, top analyst who caught 2023 crypto breakout lays are out Bitcoin BTC path to $60,000. Okay, so here's his outlook. So tingnan muna natin yung chart bago natin tingnan yung sinasabi niya. So ngayon, okay, wait lang. Saan ba yan? Ito pala. Nakita niyo na agad lahat ng papakita ko sa inyo. Anyways, okay, wait lang. Nag-iba kasi yung ano ko eh. Eto, dito muna tayo. Tapos, puntahan natin yung BTC USD index. Ay, ba't index? Teka lang, crypto tayo. Yan. So, ngayon, ang price natin, okay, so sa 1-day time frame, ang price natin is 42,790. So, binigyan ko na naman kayo ng shot call na sinabi ko, few days back or 4 days, 5 days ago, nag-tweet ako na sinabi ko na hanggang doon na naman tayo. Okay, niretweet ko siya tapos pinakita ko ulit sa inyo na hindi nga tayo makakaangat doon. Okay, so bakit ako kumpiyansado doon? Sa anong context or ano yung pinagbabasehan ko? Okay, so ano yan? Ano chismis, ano bias kay link? So next time natin pag-uusapan yan guys, okay? Kasi meron pa tayong link, may natitira pa akong link, gusto ko nang ibenta, nangangati na ako magbenta.
sobrang euphoric na ng market when it comes to alts. Then, ganun din yung sinabi ko doon sa recent tweet natin. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon yung tweet natin, yung mga recent tweets natin na nangyayari. Okay, so ito, to be honest, natatakot akong mag-live ulit. Tapos kahapon, ito yung sinabi ko, prepare the nets, tighten those ropes. Yan, sabi ko, ayan o, we're about to catch some bulls off guard. Okay? So, isipin nila magbubull. Parang ganun yung sinasabi ko, magpapump yung market, tapos doon tayo dadalihin ng mga red candles. Pero, i-explain ko sa inyo hanggang saan tayo pwedeng abutin, okay? And hanggang saan yung conservative, yung magiging conservative ko na masasabi na kailan ka bibili, saan ka bibili, ano yung levels na tinitignan mo, saan ka mag-start mag-accumulate ng mga gems na binubulong mo sa amin sa doon sa membership only live or doon sa membership only Discord natin. Okay? So, yung mga wala pa na nagbabayad ngayon, okay, na wala pa doon, ayusin nyo na yung Discord nyo kasi ang dami ko nang pinamimigay doon na information. And in-explain ko bakit nag-pump and dump yung market. Okay? In-explain ko sa inyo. So, ngayon, yun, maganda yung topic ng link. Okay, maganda yung gusto ko pag-usapan yan pero it will be a long topic. Okay, gusto ko kung pag-uusapan man natin yung link, gusto ko yung fundamentals and yung white paper nito kung bakit ko naging hodl bag yung link. Okay, so sinabi ko yan at meron akong official declare kung bakit i-hodl ko yung link. Ba't siya na-add sa hodl bag ko? Okay, pero medyo contrast or contradicting yung sinabi ko na nagbenta ako, which nagbenta ako, pero bakit ka nagtira? Bakit ka nagbenta kung sinasabi mo hodl bag? Okay, so i-explain ko yun. Kasi hindi pa siya nandun sa part na sinasabi ko na talagang masasabi ko na doon tayo papunta for link. Okay, i-explain ko yan next time, next live. Pero, medyo unconventional kasi ako mag-decide when it comes to hodl bags and kung bakit ko tinatawag na pang hodl to kahit hindi na siya gem. Ba't kayo hodl yung isang bagay kahit tingin ko hindi pa siya magpapump or magdadump pa siya. So may mga ganun akong takes. But yeah, ito yung last nung February 2. So, sinasabi ko na magiging generous na yung market pa nag 45,600 yung market. So, explain ko muna sa inyo bakit iniisip ni Donald. Okay? So, binasa ko yung article. Kung gusto nyo basahin, meron din siyang live kung bakit tingin niya. Okay? Bakit tingin niya? Okay? Bakit tingin niya magpupunta tayo dito sa area ng 60K. So, isipin nyo ha, kung ngayon yun mangyari. Okay? Kung ngayon mangyari yun. So, aabot tayo ng almost 50%. So, meron tayong 40% pump. Okay? Yun yung sinasabi niya. From these areas, pag once daw na mabasag natin yung 45, 46, parang nasa areas daw ng 44,300 to 45,800 yung nagsastop ng price ngayon. Okay? So, yun yung sinasabi niya. So, kaya ko explain sa inyo bakit yun yung tinitignan niyang levels. It's because dito tayo nadali. Okay, dito nadali yung mga walang alam sa market. Yung bili lang ng bili, kumbaga. So, ngayon, nung nag-dump yung market, kala nila pwede nilang bilhin. Ano yung proof ko sa one-day time frame? Ang one-day time frame natin, pinapakita niya agad yon. So, ito yung candle na yun. Nakita nyo na nag-dump siya, diretso siya agad, umangat agad siya. Bakit? Na fill in yung mga orders, yung mga naka-auto buy dito, at yung mga nanonood ng market ng time na yon. So, sinabi nila na, eto na yon, billing ko na to. Nag-automatic reaction without even thinking, okay, na pwede pa tayong madulas. Which, nadulas nga tayo. At ganun din yung sinabi ko sa inyo nung nangyayari to. Nung sinabi ko na nag-48K tayo, I will sell 48K. Okay? Pero, that doesn't mean na kahit mag-crash yun, bibiling ko agad. Okay? I will just continue on selling some of my hodl bags in order for me to take advantage. Okay? Para lang i-take advantage yung mga pwede pang mangyari. So, pwede ka na nga mag-drawing ng trend line dito, to be honest. Okay? So, another trend line, tsaka dun tayo nabutas. So, hindi pa rin ako convinced na we're gonna go up right now. So, binigyan ko kayo nung isa pang live. Sabi ko, we're just
We're just doing the 618. Okay, nothing's new, nothing's gonna pump. Okay, everyone is trying to say that we're going to pump. Okay, the further we go up, okay, yun yung sinabi ko, 45k, sobrang generous na nun. We can still go up. Okay, I can always tell you that we can still go up because the previous high is here. Kung ito'y talaga yung high, kung hindi to manipulation at dapat talaga na-print to at na-print na siya, okay, yun yung nangyari, okay, at na-print na siya, then this is gonna be the next top, then tsaka tayo babagsak. Okay, but let's say hindi yan yung top. Okay, let's say na hindi yan yung naging top. Sabihin natin kung saan tayo nalaglag. Ito. Okay, na-reach na natin yung top. Nangyari na. Kaya ako confident na sinabi ko, 43 is gonna be the last thing. Okay, ngayon si Donald, sinasabi niya na ito, pag nabasag natin to, okay, doon na tayo aangat. Okay, masyadong maaga yung isip niya siguro. Okay, I somehow sometimes does that, and very evident yan sa mga iba kong live na sinasabi ko na magpapump, magdadump, wherein mamaya pang mangyayari ka, pero the way I always say it is parang ngayon na mangyayari or mamaya na mangyayari mismo, as in pagtapos ng live na to. So isang beses ko lang na ginawa yun na asing tumama tayo, kaya sinasabi nung mga nasa community is whole analysis tayo, at yun yung chart ni Demelo. Na sinasabi niya whole analysis si Demelo. Kala niya ako nag-chart nun. Pero anyways, okay? People will hate you. Okay, yun yung masasabi ko dito eh. Yung mga walang alam masyado, okay, yung bagong dalaw lang dito at kakadalaw lang dito, will always say na we're copying somebody, or okay, they will always say na chambalero tayo dito. Pero I've been telling you since 18k, sinabi ko na yun sa inyo. Then we did it here as well. So here, kala ko babagsak na tayo, and we did bumagsak na tayo. Kala ko babagsak pa tayo eh, kasi gusto ko ma-retrace natin to level na to, just to respect it, at hindi nangyari yun. Okay, so nabayaran na natin yung dump na to na hindi nangyari kasi we did pump here, tas hindi tayo tumuloy. So bayad na yan, bayad na to. Ang gusto kasi natin mag-dump agad dito eh, pero that's a good trend line na pwedeng sundin hanggang sa nag-dump tayo ulit doon. Kaya ako nasabi na bayad na to. Doon ako nagsabi na okay, I'll get in, kasi always what happens with October is bullish. And nandun si Jules, sinabi ni Jules na wake me up when September ends, and when September ends, sabi niya October is bull. Okay, nandun yun sa may natin, nandoon lahat ng resibo natin, pinakita yan doon. Birthday ko, so busy ako, so hindi ko alam kung anong ginagawa ko ng birthday ko. Okay, basta alam ko nagbe-bebe time ako noon. And nandun na tayo. Ngayon nakapasok na tayo. But let's go back with what Donald Alt says. Okay? At doon sa mga videos niya at yung dito sa article na to. Okay? So, ito yung proof na doon sa mga pinagsasabi ko kanina na meron tayong key levels na binabantayan. So, sinabi niya dito, eto, 35 lang daw yung pumipigil sa market na to. So, eto, it seems like quite unlikely at this point that we're going to get to 32k. Okay, may point naman. Okay, but for me, how I see it is, para pumunta tayo ng 42k ngayon, unlikely talaga. Pero if structure ang pagtitignan natin, any one of you guys na laging nakabase sa structure would actually totally agree with me that we're forming a ABCD pababa. Okay, or ABCDE pababa. Okay, so para maging bullish to. So ito yung tinatawag na dapat triangle. Gusto ko sana maging triangle to, pero parang declining lang siya, trend lang talaga. So yun yung iniintay natin, which magiging madaling indicator for everybody, okay, na marunong sa trends or maglaro ng mga trend lines, na makasalok ng mga best buying opportunity na tinatawag. Okay, so yung sinasabi niyan 30k, okay, or 31, ano ba yan? Anong level yan? 32k, okay, unlikely ngayon. Kung kahit nga bumagsak to ngayon, dito lang to 35.
Okay? Pero the further we try to play the top here, tapos puro lower lows or higher low, magkaroon tayo ng higher lows, wala tayong higher high na ma-print out, na mag-break out dito sa trend na to, or sabihin natin dito sa 618, okay? Hindi ko masasabi na will go further to 60k right away. Parang napaka-bias nung idea na sinasabi niya na will go 60k. Dito, tingnan nyo to. By April will go to 60k. Parang yung sinasabi niya dito na slow trend up na tayo. Pero I have my own model on how to explain to you guys kung saan tayo papunta at paano yung gusto kong mangyari. Na tingin ko ganun ang mangyayari kung iti-trade ko with my paper trades. Kung sasabayan nyo rin ng paper trades. Okay? So, ang nakikita ko ngayon, okay? So, sabihin natin, okay, nakikita nyo, parang nagpo-form siya ng bull flag eh. Okay, yun yung nakikita ng nakararami. Okay, bull flag. Okay. So, bull flag. So, tingnan natin sa 4 hours kung bull flag din to. Okay, so nag-break out. Okay, nag-break out. Tingnan natin kung breakout talaga yan. Saktuhin natin dito sa yan. So, nag-breakout siya. Pero wala tayong body close. Ngayon pala magko-close yung body 3 hours from now. So let's see. Okay? So Monday, meron tayong Monday bullish. Bullish yung Monday natin, 'di ba? Anyways, okay, anyways, until it does not give us that kind of bullishness. Okay, yun yung tinitingnan natin. So, ano yung bullish na nakikita ko ngayon dito? Okay, so ang bullish lang na nakikita ko dito is yes, bull flag, tapos meron tayong lower high. Kumbaga mas mataas siya doon sa previous low na to. So ang tinitingnan natin dito is sabihin natin flag A, B, C, D. So are we going to retrace a little bit to 42,600 tsaka tayo babasagin to, tapos dedikit tayo dito sa 44,800? Parang ganun yung sinasabi nung bullish sentiment ko on a short time frame. Okay? Kung bullish ako, pero hindi ako bullish, for me, I see this is gonna be a very good setup for a trap. Okay? Bakit? Kasi maraming tao hindi mahilig tumingin sa sa long term, kumbaga sa larger time frame, wherein it should be a practice na dapat larger time frame muna bago kayo pumunta papuntang 4-hour time frame. Zoom out to zoom in. Kumbaga, ngayon kung gulong-gulo pa rin kayo sa short time frame, sabihin natin naka-zoom in na kayo, balik lang kayo ng zoom out. Hindi yung ipipilit nyo yung mga structures na pwedeng hindi mag-play out. Kasi here, look at this. Pwede itong bull flag eh. Okay? Bull flag. Pero hindi nangyari. Bakit? Anong meron? 'Di ba? Kasi doon sa larger time frame, sabihin natin, naka-zoom in ka dyan. Hindi mo na nakikita yung nangyari dito. We've been up for quite some time. And we have ABCDE already in Elliott wave. That's why it needs to retrace. And it did. To C618. Okay? Then the 618, naka-retrace tayo sa 236, which is, timo, naglalaro lang sa isip ko, sorry, ilalagay ko yung Fibonacci natin. Anyways, so naglaro tayo sa 618, nag-retrace tayo sa 236. So tama ako. So baka nga dito yan eh. Yan. Okay? 618, 236. Then again, 618, 236. Then nag-hold tayo sa ibabaw ng 0.382, which is our bullish sentiment when it comes to Fibonacci na lagi nating pinapractice dito sa channel natin. And it did pump. Okay, then nagkaroon tayo ng dump. In-explain ko na to sa mga previous lives. Okay, so yan, big shoutouts kay Capiz Riders, big shoutouts kay Philip Benluan, kay P. Vince, yan, big shoutouts kay UV11V, and kay Mikias. Yan, team replay muna, like and share. Yan guys, please like and share guys kung hindi pa kayo nagla-like and nag-share. Okay, please do like and share. So meron tayong 27 viewers, nagulat ako. Kasi hindi nakikita dito schedule for views. May problema yung internet ko, malakas ang bagyo dito sa Santa Maria. So guys, let's go. Okay? Ito nga pala yung next nating since in-explain ko bakit hindi pa tayo agad. Okay? So pinakita ko lang sa inyo bakit hindi pa tayo agad pupunta doon.
So ano yung mga next level to support? So pag ito yung 236 na to nag-support, bullish yan. Ito nag-support to since nakabaliktad yung ano natin, naka-retrace na tayo dito sa Fibonacci levels natin. Pag to nag-hold or kahit itong 39,400 bullish to, pwede tayong umangat ulit. Titignan natin kung kaya natin basagin itong 0.382. And again, to mind you guys, nakabaliktad yung Fibonacci natin at kung saan tayo nalaglag, dun ko nilagay yung ating top ng Fibonacci, which is very experimental and delikado kasi hindi to yung standards o yung basics ng paggamit ng Fibonacci at pwede nyo kong asarin dito. So, hindi ako maasar kasi sanay na ako dito guys. Okay, pero until it always works, hindi na kayo bumabalik dito pag napoprove ko. O, diba? Sabi ko na nga ba? Pero kasi hindi ako ganong tao. Nababalikan ko kayo, i-chat ko pa kayo. Anong sinasabi mo sa akin na hindi gumagana yung ganitong Fibonacci, etc. etc. But yeah, are we trying to play this kind of Fibonacci? Are we? Or is it retracing tsaka aangat? Yun yung tinitingnan natin kasi it needs to be perpendicular. Kumbaga pantay dapat to kung totoong trend line to at ito yung trend line sa baba. Okay, is it trying to trace? Pero may mga nangyayari kasi na ganito yung structure okay, at kaya ako natatakot. Okay, kasi sobrang parang bullish nga yung market pero parang hindi talaga kasi pwedeng mangyari na ititrace niya yung ganyan. Okay, tas gagawa ulit tayo ng 618. Okay, until ma-hold na natin yung 0.382 tsaka tayo magpa-pump. Okay, tsaka natin to i-retest tong areas na to, which delikado tong areas na to. Hindi yan basta-basta nababasag. Bakit? Kasi sa market psychology, maraming gusto lang din magbenta yung mga naiwan. Yung mga naiwan at nag-hold dito, okay, at nagbenta dito, tinry nila ulit bumili dito. They're going to eye for this level. Mataas na sa kanila tong level na to. Yung mga bumili dito, nagbenta dito, bumili ulit dito. Yan alam yung nag-sell kung kailan talo na kasi kala nila bababa pa pero hindi na bumaba, umangat ulit. I'm very proud sa mga nasa membership kasi wala akong nakita sa kanila na nagpapanik sa area na to. Walang nangulit sa akin or baka sanay na silang hindi nangungulit sa akin kasi alam nilang papagalitan ko sila. Anyways, walang nangulit sa akin kung bibili na ba o magbebenta pa ba or magbebenta etc. Kasi alam nila hindi pa ako bumibili. May access sila sa portfolio ko. Hindi pa rin nagbabago yung portfolio ko. Kung ano yung mga binenta ko noon, nandun pa rin nakabenta. So wala pa rin akong asset na hinahawakan ngayon except for the hodl bags na pinagsasabi ko sa inyo. May XMR pa din ako, may link pa din ako, and nag-emergency buy ako sa Sol. Okay, ngayon, kamusta yung Sol? Pakita ko muna sa inyo bago tayo pumunta doon sa next structure ng BTC natin kasi magtitingin tayo ng iba't ibang structures. Now, up na tayo ng 34%. Okay? Yun yung ganun yung mastery ng trend line. Okay? So are we trying to just retrace it? Let's see if we're just retracing it. Let's see as well kung pag naka-logarithmic medyo mataas pa nga. So kaya tayo na-reject tapos mayroong massive sell-off doon. Pero kung nung sinabi ko sa inyo na mag-emergency buy ako, up na tayo ng 30%. Okay? So yun yung kinagandahan ng emergency buy at yung mga nasa paid subchat natin at yung mga nasa membership Discord natin. Okay? So hindi ko sinasabi sumali kayo doon. Ang sinasabi ko, mabilis lang talaga ako magkaroon ng communication sa journal ko. Okay, sinasabi ko lang agad. Huwag kayo bumili kasi hindi ko pa napoprove yung sarili ko sa inyo. Okay, yun lang yung sinasabi ko. Pero sinabi ko din doon kailan ako magsisell. Naka-auto sell na ako dito guys. Okay, naka-stick ako doon sa ginagawa ko palagi. So, ngayon to be safe, para lang makita nyo, ang sell ko dito is 618. Kung saan tayo nalaglag, ganon. So, sabihin natin ko, ito yung nalaglag tayo, dito tayo nalaglag, okay? So, ang sell natin nasa 0.14, okay? Ang benta natin dito, maganda. Okay, nandito tayo nagbenta. So, 1.7. Naglaro kasi tayo dito So,
8 pa lang, January 8 pa lang nagpa-pump ulit siya. Nakapagbenta tayo. Sell all na agad ako. Kinabahan nga ako dito, kala ko angat ulit kasi maganda yung narrative ng gaming, di ba? So, ganun. So, gawa lang ang school works. Ayan, sige, ingat. School muna, syempre. Yan, so, yan. Right now, let's see if saan tayo dadalhin na itong ginawa kong emergency buy. Let's go with our next structure. So, ito yung large time frame natin na merong pi cycle top, pi cycle bottom. So, bakit? Kasi tinitingnan ko kung pag pi cycle bottom, ano yung nangyayari sa loob after nung pi cycle bottom bago siya mag-print ng new supermoon or super pump or whatever. Okay. So, now, what I saw is, okay, baka dito, blackout guys ha, kasi malakas ang hangin, umuulan, may bagyo dito guys. Okay. So, now, okay, nag-dump siya dito. 'Di ba? Ito na yung top eh. Okay. Now, is it safe for us to just draw this? Okay. It is. Bakit? Tingnan niyo to. Okay? Yung mga nasa short time frame, yung mga araw-araw na nasa-stress. Okay? Big shoutouts kay Polygon Matic pati kay Alan Estanislao. Hindi ka na masyado dumadalaw dito, Sir Alan, ha? Di ka rin nagchat-chat dun sa natin sa Discord natin. Nagchat ka isang beses pero di ka masyadong nagpaparamdam. Anyways, okay. This is safe. You know why? It's because it has been proven. Although we have this like parang ang hirap umangat, pero ang nagpo-prove talaga dito is ito. Okay, pagka breakout niya, ni-retrace niya muna. Okay, together with this SMA along with the pi cycle top kasi pi cycle top SMAs yan eh. So, now why am I trying to push this move? Why? It's because it's very easy to understand. Okay, let's say with the new institutions coming in, okay, BlackRock having 2 billion worth of BTC in just few months. Meanwhile, MicroStrategy took years and keep on to get his whatever he has right now na Bitcoin. Okay, together with Michael Saylor, the owner of MicroStrategies, took him, okay, many months or many quarters just to get to the 2 billion market to 16 billion right now. Hindi ko alam kung accurate yung 16 billion pero yun yung sinabi sa akin ni Bing, ni Bing AI. Yan. So, big shoutout sa mga nanonood sa atin ngayon guys. Meron tayong 28. Okay, meron tayong 28 viewers. Please do like and share. And konti lang yung shares natin, 5 lang. Okay. So, pag ginanahan ako, okay, bababaan ko yung standards natin para sa inyo. Mamimigay ako ng isang gem na nasa membership ko lang pinapakawalan. Okay. So, ang ano na yan, okay, ang ano na yan ay, kumbaga, itong gem na to, okay, will help Bitcoin. Yun na lang masasabi ko. Okay, yun lang muna masasabi ko. Kung 35 viewers, mag-pick tayo ng 35, then meron tayong 35 likes, and sige, bababaan ko yung share. Hindi na 15. Gagawin ko na lang 12. Okay? 12. Okay na yan, 12 ha. Meron tayong 5 lang, 5 shares guys. Okay, kinaya natin yung 15 nung last live. Okay. Hanggang 14 lang, kinaya na natin yung 15. So, bababaan ko pa, gagawin kong 12. Yun lang guys. Okay. So now, let's go with this one. Okay. So, 'di ba sinabi ko sa inyo na aralin natin yung fractals. Basic lang yung fractals in a perspective of basic lang yung aalamin mo. Huwag muna mag-aral ng mga sobrang mahihirap, napapahirapan mo yung sarili mo. Kasi ang institutional, mahilig sa kung ano yung nangyari dati. Gusto nila ng echo. Gusto nila ng may pinagbabasihan. Yan. So, yun yung nangyayari ngayon. Tingin ko, magbabase ang mga big players sa previous years or sa most recent dump ng market. Okay? So, meron na tayo, ito na-meet na natin, na-commit na natin yan. And 618 yan, pinakita ko na rin yan sa inyo guys. Okay? Na hindi pumapalya yung, natin, Fibonacci natin. And we always hit that one. Okay? So, ganun din dito. Okay? Sakto yan guys. Huwag nyo naman yun. So, 618. Ayan. So, 618. Okay?
Kaya tayo nag-stop doon. Kaya sabi ko, 48K bebenta na ako. 48,800 bebenta na ako. At nangyari nga. Okay, ngayon, anong reason para hindi mag-dump yung market na to? Bakit nakikita ko na, bakit sasabihin sa akin na hindi to magda-dump? Anong rason ng mga tao? Dito, nag-dump tayo. Although, kasi masyadong atat yung mga tao Okay, pwede tayo mag-pump. Yan yung sinasabi ko doon sa previous lives natin. Na pwede tayo mag-47, 46. Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-48K ulit. Pero mabilis lang yun kasi ito din yun, Okay, 2 weeks lang nangyari yun. Pero ngayon dito pa lang, nahihirapan na tayo. Nung dinump natin yung market, okay, dinump natin dito. Kung ito yan, 1 week lang nangyari, pero umabot na tayo ng ilang days. Okay, 3, 6, 9, 12. Since nasa 3-day time frame tayo, 3, 6, 9, 12. Pero nagpiprint out tayo ng 3 green soldiers na naman. Let's see. Okay, pero para mangyari yon, we need a W muna para tayo makabalik sa 46K. Tsaka tayo babagsak. Okay? Kasi Y. That's Wyckoff. Okay, so W, tsaka tayo nag-sideways, then bumagsak. Okay, chances here are very, very sentimental. Sabi natin, sentimental analysis. 80% pwedeng mangyari talaga to. Bakit? Kasi fractal lang talaga Fractal, Fibonacci, then SMAs, and yung sinasabing mining na nangyayari ngayon. Okay? So, Macy, big shoutouts. Good evening po. Saan po location nyo? May bagyo. Nasa US po ako, sir. Ay, ma'am. Nasa US po. So, may bagyo pa din dito. Binabagyo pa din. Okay. So, ngayon, bagsak siya. Okay. So, sabihin natin, yung halving natin maging bullish. Okay. Ito yung nakikita ko. By March, okay, bearish talaga. Ang gusto kong mangyari is bumaksak yung market ng May. Tapos, yun yung gusto kong mangyari. Tapos by June, which is yung tinatawag na boring cycle ng market, na which laging nangyayari din, okay, na nangyayari din sa iba't ibang fractals. Katulad nito, June, July, August, yan. Tapos August nag-print. Tapos September nag-dump, which is always nangyayari. Dump September. Alam nyo na yun. Pag nag-dump yung September, alam nyo na wake up when September ends. Kasi ayoko ng September, sobrang dump. Okay, June na nanahimik masyado si Oso kasi gusto niya na mag-research ng mga tokens. Okay, until it does not. Kasi ganun din na nangyari dito. September dump. Okay. Tapos October nag-pump. Okay, now what are the chances na ngayong dadating na October magpa-pump tayo? Okay, kaya ako sinabing ganyan, question mark ito. Dito ba? Mag-pump na tayo na September tapos October. Okay? Pero pag nangyari yun guys, hop in. Okay? Dapat dito pala nagtatrabaho na tayo ng sobra. Okay, kung gusto nyo talaga makawala, gusto nyo yumaman na talaga, talikuran nyo muna yung mga bisyo nyo na nagti-take out ng pera sa mga bulsa nyo. Sabihin natin, mahilig kayong magsugal, mahilig kayong magbilyar, mahilig kayo tapos nakikinood kayo dito. Hindi po pwedeng ganun. Okay, piliin mo na lang yung pagbibilyar versus sa crypto. Huwag ka nang manood patungkol sa pera. Okay, or balik ta rin natin, manood ka ng crypto, matuto ka ng pera, talikuran mo yung mga ganyang ways, yung mga ganyang practices. Tapos seryosohin mo na to. Okay? Kasi ito, what I see, okay, this is our last chance to see 30K. Okay? If ito yung mangyari. Meron akong question mark dito. So, pwedeng hanggang dito lang tayo sa 33. Maglalaro tayo sideways na parang ganito. Okay? Bababa. Tapos magaganyan yan. Magaganyan lang. Kasi bakit? Nandito na yung previous highs. Yun lang naman gusto natin mangyari. Marespekto. Na-respect na neto. Ito ang hinahanap natin. Okay? Ito, sobrang na neto. Sobrang grabe na neto para i-respect natin yan. Okay? Which pwedeng mangyari. Okay? According to history. But, okay, I don't think so. Okay? I don't think na we'll go further 30
29 below. Okay? Because that will scare a lot of people. Okay, kahit sabihin natin, mag-crash yan, we have BlackRock supporting levels. Okay, gagawin ko na silang indicator kahit ayoko sa BlackRock kasi mas gusto ko ang ARK Investment because they're more diligent with their, pero hindi ko kasi pwedeng kalabanin yung taong maraming pera. So, yun yung sinasabi ko. When it comes to studies, diligence, etc. and yung sikap nila sa market para lang makapasok sa Bitcoin at ipaglaban yung ETF nila, si ARK Investment ang lahat tumabaho nung lahat ng yon. Okay? Sila ang nagtrabaho nun. Okay? Malabo na yung 29K. So, yun din yung sinabi ni Kalmado trader. Okay? So, we have two tops here. So, we did have the neckline nasunod. Meron ka nasunod din dito. So, I don't think so. Okay? I think bayad na tayo. Bayad na talaga tayo doon sa level na etong 2025, bayad na tayo dito. Yun yung naging reason din kung bakit tayo nag-pump talaga. Okay? Kahit bear flag, ang dami nagsabi nun, pero ako nag-hop in talaga ako. Binigyan ko kayo ng signal dito. Although late siya, pinahop in ko na lang siya kayo sa 33K. Bakit? Kasi doon yung sure talaga kahit mag-dump yung market, hindi magiging masakit sa alts. Hanggang sa nung nag-33K, nakasalok naman kayo ng malaki. Kasi doon pa lang nag-pump yung altcoins talaga ng todo. Okay? Kasi yun pa lang yung October talaga na talagang booming yung alts. And marami tayong alts na binigay sa inyo. Kahit nung August pa lang nagbibigay na ako. So yun din yung plano ko. Habang nandito tayo sa baba na to, wag niyo akong kulitin kung bumili na ba ako kasi wala akong bibilhin. Wala talaga akong bibilhin. Hindi pa ako bibili. Kahit anong mangyari sa market, mag-pump yan, mga Jupiter, mga yung mga recent token na alt, yung mga shit token na nagpapump ngayon, etc. Funny money lang yun, guys, kasi they want to cope up with the losses that they had, which they lost here. Okay, they missed out okay, and they were not able to sell the top. Now they're left out, naiwan sila doon. And tayo, bakit ako maghahabol ng pera? Yun nga yung cycle, yun nga yung curse ng pera. Pag hinabol mo ang pera, lalong nagiging mailap. Ako, chill lang ako. Nakabenta tayo dito. Then right now, I might let go most of my hodl bags for this crash. I'm waiting for this crash. Then we'll just draw our trend line here. Then let's see if what levels are we going to enter. Okay? Because what I really know, okay, we will go sideways for 3 months. Okay, so June, July, doon ako magsisimula magpakawala ng mga gem. Okay, doon ako magpapakawala ng maraming gems na, okay, na mahirap intindihin pero mag-workout. Okay, nagpapakawala na ako lately. Okay, kasi tingin ko, yun yung mga assets na late magbo-boom. Okay, ngayon pa lang sila magbo-boom, kikita tayo doon. Yun yung sinasabi ko sa mga nasa membership. Okay, nagbibigay ako sa kanila ng mga gems na pwede nilang kitain. Tapos sasabihin ko kailan ako magbebenta. Okay, so nagpapakita din ako price action na kung, okay, sabihin natin, kung mag 35 viewers at 35 likes tayo at meron na tayong 8 shares, 8 pa lang nagsishare ulit, okay, at mag 12 shares tayo, okay, kulang na lang ng 4 na lang ang share na kailangan natin, makakakita kayo ng gem na tinitignan ko lately na nakadugtong din sa price action ng BTC. Pero pakita ko muna to sa inyo next. Okay, so hindi ko to binago, ito pa rin yung mga previous lives natin na pag umangat, UTAD, okay, pero hindi umangat so meron tayong sideways. Then let's see if this Fibonacci will play out. Okay, so meron tayong maliit na dito, distribution Wyckoff. Okay, Wyckoff distribution, schematic A1 pala, schematic 1. Okay, thanks sir, awesome yun, na-late si Sir Blockchain dyan. So yan, katulad ni Sir Blockchain dyan, napaka talagang sinikap niya na magkaroon siya ng access sa Discord.
Okay? So, yun yung eagerness na tinatawag. Kaya, mabait ako sa mga eager na tao talaga. Yun ang gigigil para lang magkaroon ng access, okay, do sa mga binayad nila. Kaya, sobrang patient kung tinuruan talaga siya kung anong gagawin para maka-access sa Discord. Nahirapan siya, ang dami niyang ginawa. Pero anyways, going back to this one. Okay? Baka ngayon pa lang mangyayari tong phase in natin dito sa area na to. So, does it really happen? According to Wyckoff, no. This one is already invalidated. Dito pa lang na-invalidate na tayo. Invalidated na to na bakit nag-pump yung market. It's because of BlackRock na naman trying to manipulate everything, and also FTX was revealed trying to short the market, then kaya tayo nag-pump. So hopefully we liquidated them, but I really don't think so that we were able to liquidate them kasi may magbabackup at magbabackup ng mga institutions sa mga ganyang kind of assets. Okay, although hindi na si Sam Bankman-Fried yung may hawak, okay, many people are still eyeing na, uy, sana makabayad na sila para mailabas ko na yung pera kong inilak. So katulad ng Celsius, okay, so si Celsius daw nakabawi out of the blue, nakabawi na, okay, at magpapakawala na ng yung mga assets, okay, na nawala sa kanila. Ngayon, ibibigay na nila doon sa mga taong pinagkakautangan nila. So, from institutional down to retail. Okay, retail, makaka-receive na din daw. Okay, from largest na mga nag-hodl at nag-lock ng kanilang mga pera sa Celsius ay makakakuha na, mababawi na nila yung pera nila. Hopefully, yun talaga yung mangyari before the crash. Okay, kasi I'm seeing if we cannot hold that, if we cannot hold this moving averages in 4-hour time frame, okay, ngayon umangat siya, sabihin natin aangat yan so aangat din to. So pag umilalim yung price at nag-retrace tayo, baka nga ganyan lang yan okay. Ang best area to short is, for me, okay, if I will do it, 42,600, we might see a retrace, but I don't think, okay, pero this is going to be a dangerous game. Bakit? Kasi mixed emotions or mixed sentiment, not emotions, mixed sentiment yung mangyayari dito. Okay, but ito yung but natin. Yan, big shoutouts sa mga nag-share. Yan, thank you so much kay Rowan Cesar. Okay, the more we have this low volume, kumbaga yung volume natin lumiliit, tapos prices lumiliit, magkakaroon tayo ng uncertainty kung saan tayo papunta. Okay, bakit? Kasi hindi natin makikita kung nasa shorts ba or nasa longs ba yung pera Pero kung may volume, okay, dito naman tayo magkakatalo, hahanapin nun kung saan yung mga orders na yun. So dito nalalabas yung mga natin, aggregated. So yan. Okay, so sabihin natin, itong setup natin na to ay short to. Kaya sinasabi ko na mag-short ako dito sa level na to kasi nandito yung natin 'Di ba? Ito yung red line natin. So 42,681. Okay? So kung aangat yung moving average kasi umangat tayo dito, sabihin natin umangat tayo diyan. Okay? Ito hindi to umangat. So medyo binabago-bago ko na kaya ayokong pakialaman kasi pwede natin balikan to one day or next week, next live. Paano po makasali sa Discord? Pwede man sumali sa Discord pero wala kayong access. Bakit? Kasi si YouTube bot po yung automatic na naglalagay ng So yung mga nasa membership, kayo magsabi kung minamanipula ko yon. Automatic yon. Okay, automatic yon nung nilink nila yung YouTube nila sa Discord nila, yung mga nagbabayad dito na hindi ko pinilit na magbayad, okay? Gusto mga talagang chismoso lang, gusto lang maalam kung anong mga pinaggagawa ko. Okay, yan, nakikita nila yung mga pinaggagawa ko. Nadidismaya na ata sila. Okay? Yan, dina-downsell ko guys hindi ko ina-upsell. Okay? So, yun yung kinakatakot ko lang dito. So, sabihin natin, umangat siya, mag-retrace, pero biglang mabutas ng konti, bumaba sa mga moving average ito.
lalakas yung moving average natin na sky blue, which is yung 250 moving average, 200 moving average natin. Magkano kaya bayad? Walang ganun. Walang dito, walang nagpapabayad dito. Okay? Membership lang, hindi kami nagpapabayad ng mga gem shot call, etc. Kasi oftenly, okay, masyado akong maaga magbigay ng gem. At tulad ng nangyari sa ORDI, sa injective protocol, surrender, yan. Yung mga shot call na yan, na hindi ko na ulit shot call, never ko na ulit pag-uusapan yan. Okay, so let's say, bumaba nga. Pag hindi nag-hold tong level ng 38,898, sabihin natin, kasi yun sinasabi dito eh. Wait lang, saktuhin natin. O yan, sakto na. Kung hindi mag-hold tong 38,800 na to, wala tayong volume. So, walang sasalong mga bulls dito. Kasi mixed to eh. Mixed bulls and bears tong aggregated volume na to. So, wala akong nakikita. Kahit nasa settings ko na mapakita natin dito, hindi natin kita. Kasi nandito yun, oh. Ito yung inaasahan ng iba. So, tingnan natin kung dadami to. Pag nandito na tayo sa levels na to. Tsaka yan lolobo eh. Makikita nyo yan. Pag inon nyo sa sarili nyong mga trading view, makikita nyo to. Nalolobo yan. Kasi ito, hindi naman to maangat nung last live natin. Hanggang dito lang to eh. Hindi naman ganyan kalakihan tong volume natin. Nung in-enteran natin, pinasukan natin, tapos nag-retrace, tsaka lumobo yan ng ganyan. Na tinitingnan nila na mag-retrace, siguro kaya meron tayong mga ganyan, or pwedeng bears yan. Okay, yun yung ginagandahan netong aggregated. Okay, mapa-Bitfinex, by Bit, Binance, or Kraken, or whatever, kung nasan man to. Okay? Pag yan nadikitan, nadilaan natin yan, kung bearish talaga yan, dudulas to. Okay? And ang nakikita ko lang, okay, hindi kasi tayo nag-go above sa 114 eh. Niretrace lang natin siya eh. Kaya nagiging bearish siya, pero naging bullish din ako nung nakita ko na hindi tayo bumalik sa 0.382. Hindi man tayo dumikit ng sobra. So, ano yun? Yun yung nakita ko nung nag-print to. Naging bullish yung ko on a 4-hour time frame. Sabi ko, nako, pag to nag-close above sa 114 at nag-triangle to dito lang, laging nasa ibabaw ng 43275 at dito lang lagi naglaro. Okay? Doon ko masasabi na tama si Donald. Okay, pero hindi on a context of 60k. Walang ganong konteksto sa isip ko. Babalik lang tayo dun sa sinabi ni Eggsy na 45, tsaka doon natin makikita yung level ng 48. Pero hindi yung dire-diretso. Bakit? Wala siyang level of 618 para basagin natin yung, di ba, tinuro ko na yun sa inyo eh. Once nabasag yung 618, dire-diretso yan doon sa next level, which is 0.236. Walang ganon. Okay, so sabihin natin, sige, okay. Pagpilitan natin, okay, nabasag na eh. Okay, so naglalaro na tayo. Ito yung next stop daw. Yun din yung sinasabi ni Eggsy. Yun yung sinasabi ni Eggsy. So sa akin, I really don't think so. Kasi we need to really respect some levels eh. That's why. So yun yung nakikita ko. Then, ito yung nag-prove na we're nearing the top na 0.236. Basta mag-hold tong 0.382, there's another gonna be a pump, then somewhere close dito sa pagitan na to yung magiging top, which yun nga, hindi naman dikit na dikit, pero yun nga. So yun to kasi yan eh. Yan, dapat ganyan yan. Nung last live natin, pagitan lang na itong 114 at 0. So kaya ako nasasabihan ng whole analysis how I use or how I always use our Fibonacci, which is very unconventional at talagang heavily scrutinized. Big shoutouts nga pala kay Joshua Samson. Ayan, so sige, dahil si Joshua Samson nag-subscribe, okay, nauto natin siya guys, okay, nauto siya, tingin niya magkikita siya sa pagiging member, okay. Hayaan natin si Joshua Samson ang mag-decide kung i-reveal ba natin yung gem natin for tonight. Okay? Sige, hindi na kayo nag-35k, hindi na kayo nag-35 viewers, hindi na kayo nag-35 likes. Okay? Kasama po ba sa vids mo yung Fibonacci level? Hindi.
Okay, sige, si Joshua na magde-decide. Oh, siya na magde-decide kung i-reveal. Okay, by the end of this live, okay? Anuin nyo na si Joshua, kulitin nyo na sa comment. Comment nyo, awesome, kung gusto nyo. Okay? Awesome. Okay, awesome ha. Pag-isipan ko sir, so yan, sige. Pag-iisipan daw niya kung gusto niya ipagdamot o dun lang sa membership. Okay, tapos sa next live ko i-explain bakit tingin ko yun yung magiging token na tingin ko bubulusok din ng sobrang taas. Okay, pag-iisipan daw niya. Sige. Anyways, next tayo. Babalik pa rin tayo dun sa long term natin. Okay? Okay, wala akong babaguhin. Hindi ko magiging parang astig sa inyo na may bagong sasabihin si Osa. Wala akong bagong sasabihin sa inyo, guys. Okay? For effing years. How many years? Okay? Nangyari na to. Ito pa rin ang nangyayari. Walang bago. Okay? Walang bago. Okay? So, walang bago. Okay? 618, nag-crash. 618, tingnan natin yung magka-crash. Pero 618, nag-crash. Okay? Doon sa trend line. 618, magka-crash? Question mark. Okay? Question mark. Okay? So, kung gusto nyo, kulitin nyo na si Joshua Samson kung gusto nyo marinig yung next, gem na nakita ko. Okay? Na wala pang nakakakita. Nasa 19, okay? 19 million pa lang. Below 19 million pa lang yung kanyang market cap. Okay? So, next, ito yung next. Okay? Kung pagpipilitan nyo, okay, so since nakita nyo na yung natin, yung long term natin, okay? Kung gusto nyo pagpilitan yung level na 50k, okay, at mag-50k tayo, we have to respect levels, question mark, di ba? This is gonna be invalidated already. Invalidated na to. Bakit? Okay, weekly time frame, tapos bumutas doon. So, ibig sabihin, sinasabi nyo na dito sa previous, natin, na bubutasin natin to agad at the middle of the cycle. Okay? Never nangyari yun. Okay? Never pa nangyari yun. Charot yun, guys, pag ganun. Okay? Ito yung tinatawag na hula analysis pag nangyari. Binutas mo to nang walang respect levels. Magiging masakit yung drop natin yan kung gusto nyo ng ganun. Yun yung sinasabi ko kay Donald. Okay? Kung papansinin ako ni Donald ngayon, anong basehan niya? Wala nga sa Fibonacci natin na bakit tayo mag-60k. Ito 60k natin, kahit sabihin natin 886 yan, I really don't think so in the middle of this cycle. Alam mo kung bakit nila nasasabi yun? Kasi na-atat sila. Okay? Bakit? Okay? Bakit? Although, okay, sige, sabihin na lang natin, totoong siya yung nag-shot call ng bottom, okay, na breakout bottom, etc. Dito siya nag-shot call eh. Okay, bottom ng market, wait lang. Dito yan eh. Saan ba yan? Okay, ito daw. Dito siya nag-shot call, breakout bottom, etc. Ginamitan lang din niya ng trend line mula dito papunta dito. Dito siya. Okay, so mas maaga siya sa atin. Ako, confirmation ako mag-set ng So dito ako. Kasi malayo na to sa isa't isa. So 618 to. Kung saan nalaglag, ito yung nalaglag eh. So ito yung 618. Proof ko dyan, sige. Ito, ulitin ko lang to. Pinakita ko na to sa mga previous lives. Okay? So, dito tayo nalaglag. Yan, 618. Okay? So 618. Doon ko nasabi na, okay, pero kailangan kong makakita muna ng ABC dito sa side na to. Tsaka sasabihin na we are going to. Kaya ako doon ko na ginawa tong shout out natin dito na BTC breaking out. Ito yun. Ayan September fall, October rise. Okay? Tingnan natin. Wait lang. Di pala to. Teka lang. Ito pala yan. Teka lang Manap natin yan. Nasaan na ba yan? Ito. This is my hypothesis why we are very near bottom. Okay? 16k pa lang sinabi ko na. Pero 18k, doon ako nagsabi sa Discord. Okay? Boom. Di man time base,
Pero na-improve ko na to ngayon. Okay, nag-aral ako ng time-based charting. Mga gamitan ng time daw, time, etc. Dito tayo nagkaroon ng deal breaker na aangat tayo at hindi to masusunod. Kasi wala tayong W, wala tayong declining structure na nakikita. Okay, kaya ako doon sinabi na bibili na ako. Doon ako nagsabi sa Discord, dito din sa YouTube natin, na bibili na ako. At na target natin yung 28, hindi sa 26, 28. Okay, kasi masyadong matagal na eh. Sabi ko, masyado nang matagal. Kumakanan na tayo. So, meron na tayong 3 green candle. So, anong rason para mag-dump tayo? So, parang gano'n. So, doon ako nag-go in lalo sa market para i-invalidate na to. Pero, dito pa lang, nandun na ako. China-chart ko na to. Parang gano'n. Yun. So, big shoutouts kay Ate Chillax. Ayan. So, yun. Ano pa ba? Yan. Yun lang yung gusto ko ipakita actually. Okay. So, yun yung 618. Then, tingnan natin dito. Okay, tingnan natin yun dito. Okay, what are the chances? That this can break out back. Okay, so nahirapan siya umangat to. Ito yung trend line na sinusunod nila. Ito yung sinabi niya dun sa live niya. Bakit niya in-invalidate to? Bakit hindi niya to pinansin? Para lang ma-prove or ewan ko, binabayaran siya ng institutions. Since may credibility na siya mag-talk, no, may ano na siya, may solid fan base na siya sa crypto ng mga nagte-technical analysis, mahilig sa technical analysis. Anong chance na ito na bumutas to paangat dito? So, 'di ba? Parang ang hirap isipin. Sana pala nakinig ako sa sell. Kailangan po ulit tayo magsisell. Wala na din yung isip ko eh. Nag-iisip ako ng mga gem. Nandun na yung isip ko. Tanungin nyo sa members, yung mga nasa members dito. Tanungin nyo sila na nandun yung isip ko. Ano yung mga gem? Ano yung mga narrative? Yun na yung iniisip ko. Okay, pero ayan yung sinasabi ko dito. Na itong trendline na to may hirapan. So, pwede tayo maglarong ganyan tsaka tayo umangat. Kung aabot tayo by February, end of February, nandito pa rin tayo sa level na to. Okay, what I want to happen is this. Tsaka tayo angat. Okay? Kung magsa-sideways hanggang February 17. Okay? Pero ang alam ko, since nag-go down, okay, nagsa-sideways tayo ngayon, makakita tayo ng mga ganito. Baka magkatakutan, madali talaga. Pero sinasabi nila, bullish sila dito. So, tingnan natin. Yun yung sinasabi nila Donald. Yung sinasabi nila ano. Malaki kampiyansa ko na hindi. Okay? Nag-iipon lang to mga to. Makabenta somewhere here. Or inside this triangle. Okay? Hindi nga to triangle, pero whatever. No, mahilig sa math. Pero, yun. Then, next natin ipapakita ko sa inyo, yun nga, kung ganyan, kung valid to, okay, kung valid pa rin to, at most likely valid siya, kasi sinasabi ko dito na pwede tayo mag 46, yun yung sinasabi ng chart na to, yung super chart, pinangalanan na natin itong super chart, na never pa na break, never kong binabago, okay, mga dinadagdag ko lang to, ito, okay, we need to fulfill 30% drop from that ABC. Okay? Ganon. So, kung valid nga yun, ganito ang mangyayari dyan. May 45K ka, kasi doon doon tumiklop yung moving average na 50, tsaka bumagsak tayo to 35K. Pero, I think 35 is gonna be the last drop. Okay? Tapos makakita tayo ng strength sa 46, tingnan natin. Or baka pwede tayong magkaroon ng isa pang low. Just to fulfill the ABCDE or 1, 2, 3, 4, 5. Okay, etong 5 natin, magiging ito na yan. Okay, magkakaroon ka ng 2 top dyan. Meron ka na naman 618 dito. Okay, pag chinek mo yan, 618. Pero pwede tayo mag-drop dito. Tapos ito, magkakaroon ng ganyan.
respect the levels, A, B, C, D, E. Tapos doon lang tayo makaka-alpas. Okay? From this level na 39, papuntang 60, 50%. Okay? Sana po pala nakinig ako. Ay, nabasa ko na yan. So, ganun. Okay? And kailan mangyayari yun? April. So, sabihin natin, bullish nga yung April. Okay? Bullish yung April kasi nga halving. So, mga kalahati ng baka yung first week ng halving month, which is April, yung first week bearish siguro. Panakot lang kumbaga. Tapos, siguro ganito. Hindi ko alam. Ganyan. Pwedeng ganyan. Hindi natin alam eh. Kasi lang naman to, echo lang naman to eh. Structure lang naman to eh. Pero dapat perpendicular to. So, dapat magkaano yan. Yan. So, tingnan natin. Okay, tingnan natin ganun ang mangyayari dito. Pero, retrace to sa 618, retrace sa 0.114, tsaka tayo babagsak. 618, 0.114, bagsak. Okay? New lower lows. New lows. New alt lows. Tapos doon magkakaroon ng confidence in buying tsaka bibili yung market. Okay? So, 1 hour na pala tayo nagla-live. Wala akong plano mag 1 hour and 30 minutes. Okay? So, doon na tayo dadako sa last chart natin. Meron tayong tinatawag na market sentiment, etc. Okay? So, ano yung mga tingin ko? Okay? So, i-upload ko yung 4 na tinitignan ko para sa mga members lang. Okay? 4 na tinitingnan ko kasi medyo risky yung sentiment na ganito, na i-explain ko din sa inyo kung bakit bearish talaga to. Okay, mas mahaba yung explanation at mahirap intindihin, pero pag nabasa nyo, na kayo yung nagbasa, may intindihan nyo. Pero, okay, ang explanation lang neto ng lahat ng to, okay, kasi Lux Algo to eh, so may bayad dapat talaga to. Pero nakita ko lang siya, inopen ko lang siya, open interest to. Okay, explain ko yung open interest sa mga members lang muna. Okay, ng naka-word document. Okay, so open interest divergence. Okay lang yung explanation nito. Dahil in-explain lang din niya yung price trend na never tayo mag-60K from here. Okay, ayun ang sinasabi dito. Mahirap sabihin yung 60K kung walang interesado sa market na to. Then, yun din ang sinasabi nito. Okay? So, itong chart na to ng CryptoQuant, okay, is open interest, yung violet, tapos yung price US dollar natin, or yung price ng Bitcoin, ito yun, yung white. Okay? So, summary, or sabihin natin, pasilip na lang, sige. In-explain ko lang doon sa document na yun, na yung open interest, okay, na ito ay nagre-represent ng total number of outstanding derivative, okay, derivative contracts, so like futures and options. Okay, wherein tinuro ko na rin to doon sa tutorial natin na video ng Bear Cub Academy. Okay, binigyan ko kayo ng tutorial ng open interest or OI, aral ng OI. Okay, maganda yon. So, doon, pag naano nyo yun, siguro natutunan nyo yun, medyo mahirap intindihin, okay, magigets nyo yun. Magigets nyo to na kung bakit never tayo magsi-60K. Mahirap itong sabihin na 60K to kung ganito ang OI natin. Okay, which i-explain ko nga sa mga nasa membership natin. Okay, so magbibigay ako ng 4. Okay, pero ito na yung pera natin. Nasaan na ba tayo? Dito. Yan. So, ito. Okay. Like I explained. Okay. Big shoutouts kay Daryl J. Dumandan. Kay Altar. So, kumbaga, market sentiment, okay, overall sentiment, bearish talaga siya. Yun lang sinasabi nitong chart na to. Bearish siya. Okay? And, kumbaga, meron pa kasi tayong tinitignan na market catalyst na tinatawag na regulatory news, macroeconomics factors, easing, di ba? QE, okay? Meron din tayong significant institutional investments, okay, na pwedeng mag-affect ng prices natin since andito na sila, okay? Then meron tayong 2 billion
na kapangyarihan ng Bitcoin na nasa demonyong kamay, hindi ko nasasabihin kung sino, sa inyo na yun, okay, na pwedeng magkaisa-isa yan sila, okay, at sabihin, crash natin tong market na to, trip lang, para makabili yung mga tropa natin. Pwede nilang gawin yun, at ginawa nila yun sa gold, okay, basahin niyo history, okay, matuto kayong mag-search, hindi lang kung ano-anong pinag-search nyo sa sa website, kung anong mga internet pala, hindi sa website. Okay? So, yun lang. Okay, pero i-detailed explanation ko to sa mga nasa members, anong proof ko niyan? Okay, anong proof ko niyan? Anong katotohanan ng mga pinagsasabi mo? O, sa baka charot ka na naman, hindi mo na naman sasabihin yan sa amin. Okay, sabihin natin, hindi mo yan sabihin sa amin na baka, like, paano ba? Kumbaga, sabihin lang natin, sinasabi mo lang yan para mag-subscribe kami, magbayad kami sa'yo. Hindi, wala akong sinasabing ganon. Okay? Kasi yung previous namin, okay, na research kung bakit nag-pump and dump, na-explain ko sa kanila ng maigi. Okay? Hindi ako nagkulang sa kanila. Okay? Kasi may nagtatanong sa akin bakit ganun po yung naging galaw ng market, na parang pinaglaruan yung market. Ganun talaga, may BlackRock ka na sa loob eh. Pero hindi ko in-explain ng ganun. Okay? In-elaborate ko. So, ganito siya. Okay? I-simplify ko para maintindihan nila yung totoong nangyari. Kung bakit ganun yung nangyari. At bakit patuloy na mangyayari yan na magmumukhang bullish yung market. Kasi ang dami sumasamba sa BlackRock na hindi ko maintindihan bakit. Okay, ito yung na yun. Tingnan natin. Ay, hindi pala natin ma-open. Okay. Pero dyan muna tayo. Yan. So, follow nyo to. Okay. Follow nyo rin yung YouTube ko. Okay. Follow nyo yung YouTube ko. Okay. Magano tayo sa YouTube. Lagi tayo magkita dito, guys. Every other day. Okay. Pero ito. Wait lang ha. Try ko. Okay, so wait lang. So wait lang. May pinakita sa akin si Develo. Ayan, so nag-pump na po yung soul natin. Okay, shot call dito. Sakto. 'Di ba? Oh, boom. Lipad. Okay? So, the power of 886. Okay, 0.886. Boom. Bebenta kami dito sa 0.14 or 0.13766. Yan. Ganun lang. Okay? Pero isa pa, ito papakita ko sa inyo. Wait lang kasi medyo hindi hindi ko screen share. Okay? Wait lang. Ay, ba't ganun? Uy, ano yun? Teka lang. Ay, nasa ibang teka lang. Nasa ibang dimension siya. Teka. Wait lang ayusin ko. Ayan.